Mga kaniti, pag-uusapan naman natin ngayon kung bakit nga ba hindi nag-aaway-away itong mga ating mga alagang manok, no? At ilang buwan nga ba bago ibaba yung mga sisiw sa range. Kita nyo naman dito sa mga naka-range na manok, no? Wala pong nag-aaway, no? Isa sa strategy natin dyan, bata pa lang, dapat ibaba na po sila sa range. Pero alam nga ba natin kung ano yung dapat na edad ng manok bago natin sila ibaba ng range? Yung iba kasi 1 month old lang binababa na nila yung kanilang mga sisiw, no? So kapag ganun po, pwedeng atakihin nyo ng daga. So gustong-gusto nyo ng daga or mga lawin. Yan. So yung ginagawa lang natin dito ay nilalagay po sila sa grower, no? Ibang klase din po yung grower, ibang klase din po yung breeder. Yan. Kapag yung mga sisiw natin, nilagay natin agad sa breeder, 1 month old, no? Sila po ay mabibehind sa pagpapakain natin, no? Kasi nga malalaki na po yung katawan ng breeders natin. So kapag malaki na po yung katawan ng breeders, syempre parang nabubuli sila, no? At natatakot din po yung sisiw. At kapag sila po ay inaway ng mga malalaki, deads agad yan. So yun yung problema. Dito, ginagawa ko, 3 months old to 4 months old, binababa na po sila sa range. So, meron akong mga bagong baba dito. Yan. Yung edad po niyan ay 3 months old. No? So, 3 months old, nilagay ko na sila dito. Kasi medyo nagsisika na sila. And minsan sa ganitong edad, 3 months old, prone sila sa feeder picking. Yan. So, yung ginagawa ko lang para hindi po mag-feeder picking, ay hindi ko po pinapaubusan ng pagkain. No? Bastante sila sa pagkain. Yan. So, meron ito mga 15 itong binaba ko. Yan. Unang-una dito, ay hindi po sila kumakain agad. Natatakot sila sa mga malalaki. Yan. Pero pagkahapon, nakakain na agad sila. No? Prinaktis natin, may nilagay tayo ditong feeder, dito sila tumatambay. Sa ngayon, gumagala-gala na sila. At yun yung kinagandahan. Pag malaki na yung ano natin, malaki na sila, tapos dun pa natin sila nilagay sa mga breeder natin, mag-away-away po yan sila. Magkakasugatan, yung iba mamamatay. No? So meron akong sample dito. Nung nakaraan, bumili tayo ng rooster na Rhode Island. Yung mga hens okay lang na pagsamahin, pero yung mga roosters mag-aaway yan. Lalo na kapag alpha to alpha, no, mag-aaway talaga. Yan. So, meron tayong sample dito. Yun. May pula doon sa ating Black Australian, pero tatanggalin natin yan. Yan, meron tayong pula doon. Merong Rhode Island Red na nakamix. Yan. Kasi nga, hindi niya kaya or talaga natatakot siya dito sa mga roosters natin. Yan. Meron naman tayo na nabili at naka-adapt naman dito sa environment, which is ito. Yan. Malalaman natin na binili natin dahil nga wala na po siya, wala po yung tag, no? So hindi po 'yan sa atin galing, no? So binili ko lang po 'yan dahil nagandaan ako. 'Yun yung pula. So maganda sana to dahil nga anak ito ng show type and anak ng production type. So ganyan po yung kakalabasan. Yan, mas dark siya. Yan. Ito naman, dito lang po yan, production type, pero napaka-dark ng kulay. Yan. Ito kasi yung mga selected ko talaga. Ito, anak na to. Anak na to nila. Yan. And yung ibang babae dito, sa ibang bloodline ko po nakuha. Para hindi po magka-inbreeding. Yun yung ginagawa natin. Sa ngayon, Rhode Island lang muna yung nilagyan ko ng mga 3 months old, no? So, in the next 2 months, dito naman ako maglalagay sa Black Australian natin. So, paunti-unti lang, no? Kasi nga residential din po itong ating manukan, no? At katabi pa ng paralan. So, limit lang tayo dito. Siguro every breeding pen, mga 60 lang, no? So, ito 60 plus na to. Kasi medyo malaki naman tong sa Rhode Island. Dito 60 plus din. And the rest, mga 40 na lang. Yan, kasi nga medyo maliliit na yung sa kabilang breeding pen. Itong Rhode Island tsaka Black Australian, ito yung medyo malakihan. Yan. Kasi karamihan sa buyers natin, gusto nila pure yung nabibili nila and sila na yung nag-mix. Yan. Yung iba naman, tamad na mag-mix, gusto agad mag-breed and magbenta for meat production and egg production, hybrids. Yan. Yun yung masasuggest ko. No? So,
napaka-effective po nitong ginagawa natin. At yung iba po, no, ay yung ginagawa nila, minsan kasi nagtitipid tayo. So, yung mga nagpapalimlim lang sa pugad. Tapos kapag nagkasisi sila, binababa agad nila and nakamix na agad sila doon sa mga breeders. Yan. Yung problema naman nun ay iba din po kasi yung pagkain ng breeders. So mag-a-adjust tayo sa pagkain, yung ipapakain natin sa kanila, no? Pati yung mga breeders, yung kakainin nila is yung pagkain po ng sisiu. Mas masarap kasi yung pagkain ng sisiu. Yan, pero yung nutrients iba po, no? Kasi iba po yung breeder feeds and iba din po yung starter feeds. Yan. So, yung ginagamit natin dito is pang breeder na. Yung ating ito din po pala, no? Itong ating mga mga pullets and stags na binaba, no? Bago natin sila binaba, pinakis mo natin sila kumain ng pagkain ng breeders. Yan. No? Yun po yung purpose nun. Pero kung halimbawa naman, meron kayong mga malalaking area, no? So, pwede nyong mag-separate yung grower at saka yung mga breeder. Yan. Pero yun lang yung problema. Kapag malaki na yung breeder na lalaki, talaga mag-away-away sila. Yan. So, ito naman yung ito lang naman yung kinagandahan. And sa edad na 3 months old, medyo nasasanay na sila sa environment, lalo na sa amin, palaging umuulan. Yan. So, konting gamutan lang, okay na sila agad, no? Kasi nga para ma-adapt agad nila yung ating environment dito. Yan. So, itong ating pabahay, mag-extend tayo dito, parang balcony nila, kumbaga. Yan. Para doon natin ilalagay yung pagkain at tubig nila. Para hindi po sila maambunan kapag sobrang lakas ng ulan. Yan. Kapag sobrang lakas naman ng ulan, minsan may naambon, pero Ambrok City lang, okay naman, no? Ganitong setup kasi matagal na akong gumagamit ito. From 2019 of December pa. Yan, December of 2019. Yan. At hanggang ngayon, ganito lang po yung ating estilo, no, sa pagbe-breed. Yan. Napaka-effective. Kita nyo naman sa ngayon, no, hindi pa tayo nagagamot. Yan. Kasi nung nakaraan, nagbigay po ako ng Ambroxetil. Yan, at Progen-Z. Yun po yung aking mga ginagamit sa ngayon na produkto. Yung kinagandahan din, lalong-lalo na kapag maganda yung pinapakain natin, yan, mabilis lang po mag-mature itong ating mga alagang manok. So, within 4 months, 5 months lang, yung iba nangingitlog na. At kung gusto nyo makatipid ng feeds, yung pinapakain ko sa mga growers natin, no, from 1 month old, ay yung V-Pro 2000 na mix na with corn grits. Plus, hinaluan ko po ng vitamins, which is yung King's Vita Plus, kasi marami akong stocks nun. Yan. So, binibenta ko lang yung ating starter feeds for 33 pesos per kilo. At yung grower feeds naman natin sa 30 pesos per kilo. So, napakamura. Yung iba, hindi nila nakakayanan yung sa malayong lugar, no, hindi na nakakayanan yung pagpapalaki ng manok dahil nga mahal yung feed sa lugar nila. So dito sa lugar namin, kami po yung sarili nag-mix and tinetesting namin sa manok namin bago namin binibenta. Super effective, napakamura, 33 pesos to 30 pesos lang, no? Makakabuhay ka na ng manok. So yun na po mga kanitib, maraming salamat po sa panonood. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayon.